What's up mga Lods? Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nga po sa akin nakakilala dyan, my name is Jinky. At for today's video po, pag-uusapan po natin yung senyales na gusto ka nang iwanan ng isang babae. So kung interesado ko po sa ganitong klase ng content, puka lang dyan, makinig ka. Sisimulan natin kagad dyan pagkatapos ng maiksing intro. A few moments later. Ang unang senyales nga po na gusto ko nang iwanan ng isang babae kapag bigla siyang naging independent. So, ang ibig sabihin po nito, kung dati-rati ay tinatawag ka, kunyari, nasa bahay po kayo. So, tinatawag ka niya, honey, gawin mo nga to, hindi ko kaya to. O, honey, ano mo nga to, paano ba to? Papagawa sa'yo, ganon. So, sira yung grip po natin. So, sira yung ano natin, ganito. Ilaw natin, gawin mo to. So, kung dati-rati ganon siya, lagi kang hinihingian ng tulong. Tapos bigla-bigla na lang nakikita mo, siya na lang gumagawa nun. Hindi ka na kailangan bigla. At isa pang example, kunwari dati nanghihingi sa'yo ng pera. Tapos bigla-bigla na lang nakita mo, hindi ka na kailangan. So siya na lang yung dumidiskarte para magkapera. So biglang naging independent, hindi na biglang umasa sa'yo. So kung dati-dati nakasandal sa'yo, ngayon parang hindi ka na niya bigla kailangan. Tapos biglang sasabihin sa'yo, gusto niya na magtrabaho, ganun. So kapag po ang isang babae bigla na nagkaganyan, no? So gusto biglang magtrabaho na dati-rati. Okay lang naman na nasa bahay siya, nag-aalaga ng anak ninyo. Naglilinis na ng bahay, kontento siya sa ganun. Tapos bigla na lang parang hindi ka na kailangan. So okay na nawala ka sa tabi niya. So ibig sabihin po niyan, signs po yan na gusto ka na niyang iwanan. At punta na po tayo sa senyales number 2. So ito po senyales na ito ay napaka-common. So ito po yung malamig sa kama. So kami po mga babae, kapag po ayaw na namin ng isang lalaki, malamig po kami sa kama. So, ito po yung pagkakaiba ng lalaki sa babae. So, karamihan sa mga lalaki, aminin ninyo. So, kahit po hindi po ninyo mahal o hindi po ninyo gusto ang isang babae, iyuting nyo yan. Siyempre, para makaraos kayo, di ba? So, kami po mga babae, kapag po ayaw na po namin ng isang lalaki, wala po kaming gana sa ganyan. So, malamig po kami. So, minsan, mapapapayag nyo kami na may pagganyan sa inyo, pero walang burat siyahan. So, ibig sabihin, ayaw namin pahalik, ayaw namin magpaburatsa sa bundok. So, gusto namin diretso popoy. So kapag po ang isang babae gusto ka nang iwanan, magiging ganyan po yun sa pagsasama ninyo. Biglang lalamig na parang yelo. So kung napapansin niyo po ngayon sa asawa ninyo, sa jowa ninyo na dati-rati kapag nag-aanuhan kayo, pag nagpupopoy kayo, napaka-init, no? Yung talagang bakbakan talaga, bakbakan to the max. Tapos bigla na lang naramdaman mo mas malamig pa sa yelo. Yung tipo na kung hindi mo iiyain, hindi sa'yo maipagpopoy. At kung iiyain mo man, ayaw magpaburat siya. So gusto na lang, diretso pasok na, ganon. So, kapag po ang babae ay ganyan na sa'yo, signs po yan na siguro gusto ka lang niyang iwanan. At punta na po tayo sa senyales number 3. Pagiging malihim. So, kapag po ang isang babae, kahit po kayo mga lalaki, no, kapag po gusto na nating iwanan ng isang partner natin, di ba? Nagiging malihim po tayo sa kanila. So, hindi na tayo nagkukwento na kunwari, galing ako sa ganito. So, hindi po tulad dati na tayo kapag mahal po natin ng isang tao, di ba, pag-uwi pa na natin ng bahay. Alam mo, honey, nakita ko si doon. Galing ako kay ganito. Nagpunta kami sa ganyan. Kinukwento natin. Pero kapag po ang isang babae, gusto ko lang iwanan niya, magiging malihim po yan. So, hindi po yan magkukwento ng totoong pinagmulan niya o totoong ginawa niya nung araw na yun. Kung saan siya galing, sino kasama niya. So, gagawa po yun ng istorya. So, kapag po ang isang babae, napapansin po ninyo na nagiging malihim siya sa inyo, nagiging sinungaling, ganon. So, sa madaling salita, sinungaling, no? Nararamdaman niyo naman po yan kung nagsisinungaling o hindi, di ba? Siyempre, wala lang pong lihim na hindi nabubunyag, malalaman po natin na, kunyari, kwento niya sa'yo ngayon, nanggaling kami sa tropa ko, ay ganito, Jenny Lynn. Tapos, bigla na lang malaman mo, hindi pala nagpunta doon. Di ba? So, kapag po ganyan ang isang babae sa'yo, nagsisinungaling, malihim, signs po yan na gusto ka na niyang iwanan. At punta na nga po tayo sa senyales number 4. Hindi mapakali sa bahay, ayaw magpirmi sa bahay. Di pong biglang mapapaalam sa'yo ng kung ano-ano. Kunyari, oh, mahal, birthday ng tropa ko, na kaibigan ko. Punta ako doon, pupunta doon. Pagkalipas ng next day, mapapaalam na naman sa'yo, oh, mahal, may lalakarin kami ganito, sasamahan ko si ganito. Oh, mahal, mag-a-apply akong trabaho. Oh, mahal, punta akong ganito. Tapos, mapapansin mo, hindi niya sinusunod yung pinag-usapan yung oras. Kunwari, kailangan alas 2 na sa bahay na ako, biglang lalagpas doon. Magiging alas 5, magiging alas 7, tapos pagdating ng bahay, puro dahilan yung sasabihin sa'yo. Kung bakit siya ginabi, kasi ganito ganyan, traffic kasi ganito ganyan, si ayaw payagan. Yung mga tipong ganun, Lods. Kapag po mahal ka ng isang babae, tutupad po yan sa oras na pinag-usapan ninyo kung anong oras ang uwi niya. Pero kapag po ang isang babae, puro dahilan at hindi natutupad yung pinangakong oras niya ng pag-uwi,
senyalis po yan na balak ka na niyang iwanan. At punta na po tayo sa senyalis number 5. Nagtatago ng pera. So, ang isang babae, kapag gusto ko na iwanan yan, kukupit po yan ng pera mula sa'yo. Or, kapag po siya ay may trabaho, magtatago po yan ng sarili niyang pera nang hindi mo alam. So, marami po mag-asawa ang parehas may trabaho. Pero, normal lang po na magtabi po ng sariling pera mula sa pinagkakitaan mo. Normal po yun. Pero, may mga babae po na pinapaalam pa rin na, oh, Han, eto sahod ko nagtabi ako ng pera, mag-iipon ako. So, pinapaalam pa rin sa'yo kahit hindi mo nakikita. Pero, ang ibig sabihin po dito, nangungupit ng sarili niyang kita nang hindi pinapaalam sa'yo. So, pwede rin po na nagmula sa sahod mo. Kunwari, binigyan mo ng 5,000. O sabi niya, mamamalengke ako, pagdating 1,000 na lang tira. Makita mo, ang konti na pinamili. So, parang magtataka ka, parang wala ng 4,000 yung pinamili mo. So, doon mararamdaman po ninyo na parang hindi sapat, no? Hindi sapat yung binili niya sa binigay mo. So, doon pa lang, Lods, ibig sabihin po, possible. O kaya po, nakita nyo siya o nahuli nyo na nagtatago ng pera nang hindi mo alam. So, kapag po ganyan ang isang babae, nagtatago ng pera, tapos umaalis ng bahay, o sumasama sa mga ganyan, tropa, pupunta sa mga kung anong okasyon. So, ibig sabihin po niyan, posible po, malamang, gusto ko na niyang iwanan. Kasi po, pinaghahandaan po niya na kapag umalis siya, kapag iniwan ka na niya, meron siyang pera. So, syempre, sino nga ba naman makakalis na walang pera? So, kailangan niya ng pera. Kaya, gagawin niya, magtatago siya ng pera. So, bago ka niya iwanan. At ang number 6 nga po na signs ay ang laging irritable sa'yo. So, kapag po ang isang babae ay gusto ko nang iwanan yan, lagi po yung inis. Laging galit sa'yo kahit wala ka namang ginagawa. So, yung tipo na kunwari, nanonood ng TV o nag-cellphone, halikan mo lang dito yung balikat, nagagalit na agad. Sisikuyin na agad yung pagmumukha mo. So, kapag po ganyan yung babae, masungit, so parang may regla, ganyan, laging irritable sa pagmumukha mo, parang inis na inis sa pagmumukha mo, kulang na, pasibuha mo ng singelas, yung mga ganon. So, kapag po ganyan ang jowa mo ngayon o asawa mo ngayon, magtaka ka na, Lods. Baka meron na po yung kinahuhumalingan na iba at balak ka na niyang iwanan. At punta na po tayo sa senyales number 7. Nagpapaganda at laging naka-aura. Ibig sabihin ko po dito, Lods, kung ang asawa mo noon ay napakasimpleng babae, halos hindi mo makita mag-makeup, halos hindi mo makita mag-ayos ng buhok, napakasimpleng manamit, tapos bigla na lang, no, napansin mo biglang sumexy, biglang nagka-interesado na magpa-parlor, magpalinis ng kuko. Para mapapansin po ninyo sa isang babae na umaaura palagi. So, kapag ganyan po napansin po ninyo sa babae, posible po na meron po yung jowa. Kasi po, kami po mga babae, kapag po kami ay nagloloko or meron po kaming iba, una po talaga mapapansin niyo po sa amin, nagpapaganda po kami, napapasexy. Siyempre, para ma-impress namin yung jowa namin, upang sa ganun, kahit po may asawa po kami, magagandaan po sila sa amin, di ba? So, may impress sila sa amin na, eto, may anak na, pero ang sexy pa rin. So, yun po talaga yung unang mapapansin niyo po sa isang babae kapag biglang nagpaganda. Pero kung nakilala po ninyo yung asawa niyo na dati talagang mahilig umaura, mas-sexy, so normal po yun, natural po yun sa kanya. Ang ibig ko sabihin, biglang nag-iba ng aura. So, punta na nga po tayo sa senyales number 8. Natitiis ka. So, ibig sabihin, kapag ka nag-away kayo, kung dati-rate, hindi ka matiis, isang sorry mo lang, okay na, malamig din yung ulo. Pero ngayon, natitiis ka kahit di kayo mag-uusap ng 1 linggo, 1 buwan. Tapos kapag kainaway mo, naglalayas pa. So, napagalitan mo na, naglayas na. So, yung mga tipong gano'n na talagang parang naghaharap ng butas para makalis ng bahay. Kung minsan pangalod ikaw yung aawayin yan. So, kapag sumagot ka, kapag nagkasagutan kayo, magbabalot ka agad ng gamit yan. Maglalayas yan, pupunta sa jowa niya. So, mas gusto niya po yung gano'n na nag-aaway kayo kasi nga, nakakalayas siya ng bahay. Nakikita niya yung jowa niya, nakipag-iutan sila. Nakakapag-iutan sila, di ba? So, yun po yun. Kasi po, ang isang babae, kapag mahal ka niya, minsan kahit sikuyin mo mukha niyan, hindi naalis ng bahay, iiyak lang yun dyan. Magtatampo lang yan, magkukulong lang sa kwarto yan. Pero kapag po ang isang babae, naseremonan mo lang ng konti, naglayas na agad, may iba na yun. So, kapag po natitiis ka ng babae, ng jowa mo ngayon, ibig sabihin po niyan, signs po yan, na gusto ko na niyang iwanan. So, kapag po nakita niyo po itong lahat ng signs na to sa babaeng mahal niyo po ngayon, mag-isip-isip ka na, Lods, mag-imbestiga ka, tanungin mo siya, upang sa ganon ay hindi ka magmukhang tanga. So, Lods, hanggang dito na nga lang po tayo. Maraming salamat sa pagbisita. See you again to my next video. God bless. Bye-bye!